Hello, welcome back to my channel, Surigao-san. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. Of course, shout out sa ating mga subscribers dyan in abroad, overseas, in Abu Dhabi, in Saudi, Riyadh, Doha, Qatar, in Korea, also in Taiwan, in Canada, in California, in Bahrain, Malaysia, Indonesia, and of course in Australia. Thank you so much for keeping me company. And of course, how can I forget my avid lovely subscribers right here in the Philippines? Kumusta kayong lahat? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things that we are asking for will be given unto us. For example, this metal detector in here, I will give it for free on February 14. That's Valentine's Day. All you have to do is, of course, subscribe the channel, my channel, Surigao-san, and don't forget, don't skip every ads that will appear in your screens. Tulad ng ganyan, foreign ads or local advertisement na mag-appear sa aking channel. Ay huwag nyo munang i-skip kasi diyan tayo kukuha ng papremyo pambili ng ating metal detector that will be every 3 months draw. Ay merong magkaroon ng metal detector sa kada 3 buwan na lilipas. Alright? And by the way, don't forget to subscribe this channel. This is my other channel. This is about history, science, mystery, strange events in our lives, MP Suarez TV. And also don't forget to visit my late father's, yung sa namayapa kong ama na channel niya na hindi niya natapos at ako na lang ang gumawa ng ibang video dyan. Yan ay gawin nating backup channel sa ating Surigao-san channel for treasure hunting. At ngayon atin ang tungayan itong video ko about the Shichi Fukujin. Ito yung Gods of Fortune treasure symbols na pinadala sa atin ng ating ka-TH. Alright guys, ano ba ang kahulugan ng Shichi Fukujin? Ang Shichi, yan ay number 7. Ganyan, yan ay Shichi. Ang 7 ay Shichi ang tawag sa Japanese sa kanji. And then Shichi Fukujin refers to the 7 gods of fortune sa Japan. Fortune means wealth, and lalo na pag gold, it refers to the 7 gods of fortune. Parang sa China, meron silang tinatawag na prosperity Buddha, yung mataba na Buddha. Yun ang prosperity Buddha sa Japan. Make that sa China. While sa Japan ay meron silang 7 gods of fortune na tinatawag na Shichi Fukujin. Okay, so ganito ang mga treasure sign ng Shichi Fukujin na nakikita ng aking late father at nare-record yan. Ginagawan ng libro. So yan ang number 7 refers to the 7 gods of prosperity, at tinatabihan yan, meron palagi ang katabi ng mga iba pang symbols. Okay, so ayan, basahin nyo na lang guys kung ano ang mga katabi niyan. So kung ang number 7 ay merong ibang katabi, mag-change din ang kanyang meaning. Tulad ng 733, that's number of boxes but with poisonous chemicals. At yung ating treasure sign ngayon ay yung 7 na may parang nakaganyan siya. Ayan. So ito yung pinakamalapit niya. So meaning, it refers to there is a buried gold. Merong nakabaon na gold sa ganitong sign. Itong dito. At malapit din siya sa ito na sign. Yung butas naman yan ay slope or cave. Yung kahulugan yan. 7M example is treasure underwater. 7K is boxes of gold under or inside the rock. Ganyan ang meaning. Okay, so that is the 7 gods of fortune in Japan, the Shichi Fukujin. Ngayon ay tingnan natin yung mapa na pinadala sa atin ng ating ka-TH. Close up natin. So ito yun. Ito yung talagang visible marking doon sa area. So isa-isahin natin ito. Ito muna. Anong kahulugan yan? Yung arrow na ganyan? Or kung pwede rin nakaganyan.
Kung ganito na araw guys, meaning treasure in the left side, papuntang kaliwa. While itong isa ay treasure going to the right. Ito kasi ang kanyang nagtuturo ng direksyon na papuntang right. Hindi naman papuntang sky, hindi papuntang langit, kundi papuntang right. Ito naman ay papuntang kaliwa. So itong nandito guys ay meaning niyan ay treasure. Ang treasure ay dito banda sa kaliwa. Titingnan natin yan mamaya meron akong ginawang drawing nito na colored at mas maintindihan. At ito guys yung number 7 kung nakita nyo. Nakaganyan yan. And then ano ba itong nakakross dito? Yung nakakross na yan, yan ay sign ng 10. Sa Japanese kanji yan ay 10. Ang direction ngayon ay papuntang left. At meron siyang binigay dyan na 10. So it may be ang distance ay 10 meters from this rock. Kasi meron siyang 10 sa number 7. At anong naman ito guys? Yan. Ang sign na yan, it refers to entrance. Entrance ang meaning ng sign na yan. Minsan it refers to a person or jinn. Pero sa ganitong pinagdikit-dikit na ang mga sign, it refers to entrance to the treasure. At ito yung treasure, yung dot. So below, sa entrance ay nandoon sa kanya ang treasure. Ganyan. So ganito ang meaning ng sign na ito. Entrance, and then in the entrance there is a treasure. At ano naman itong nandito guys? Yan na naman ay distance or deep. Pwedeng lalim yan or distance. Kasi meron na tayong distance sa itaas na 10. Pero pwede ring inuulit-ulit nila ang distance para hindi nila makalimutan. So alam nyo naman, ang isang guhit can be 5 or 10 meters. So 5 to 10 ay pasok siya sa 10 na binigay dito sa ibabaw. Okay? So ito ay 10. At itong linya naman na ito ay 10. So 10 going to the left or to the southwest. Okay? At kung lagyan natin yan ng direction, ayan. So ang nangyari ay yan ay east. Southwest ang direksyon ng okay, kasi south dito at west. So ang direksyon ng treasure are going to the southwest. In the distance of 10, make that 5 to 10 meters. Saan nakuha natin guys ang 10 dito sa iniikis na yan at dito sa isang guhit. At ano naman ito guys? May palagay ako dyan na yan ay about separated treasure. Kasi parang tatlong araw yan, nagaganyan. Nagaganyan yan siya. Ayan. Hindi naman siya symbol ng entrance na nagaganyan. Siya ay straight talaga tapos nagaganyan. Meaning to say, pwede siyang separated treasure which is going to the left. So pwedeng pagdating natin dito guys sa left, exactly example sa 10 meters, ay sa 10 meters ay meron tayong matagpuan na nakatriangulo na treasure. Okay, at ang magandang sign pa nito guys ay sa west side niya ay nandun yung sa palagay ko chrysanthemum. Meron daw mga bulaklak na kakaiba ang hitsura. Red flower and white flower. Ang chrysanthemum ay merong maraming kulay ng bulaklak. Meron siyang orange, yellow, red and white. Meron pang pink. Ang mga chrysanthemum na yan ay dalayan ng mga Hapon noon at nilalagay yan sa kanilang mga burial site ng treasure as palatandaan kasi para siyang daisy na kung malaglag yung kanyang mga pollens ay tutubo kaagad at hindi kaagad mamamatay ng madali ang panahon kasi yung nalalaglag na mga seeds galing sa kanyang petals ay muling tutubo. Yan ang chrysanthemum flowers.
na napaka-importante sa Japanese culture kasi yung Emperor emblem noong World War II, yung emblem na parang tinatawag nila na sunflower, hindi yan sunflower, yan ay chrysanthemum. Okay, so punta na tayo guys sa aking drawing. Okay, so ito yung drawing ko na mas klaro. At bago tayo dyan ay tingnan muna natin ang original picture nito. Ito yung original picture niya ng Shichifukujin. Ito yung number 7. Kung nakita nyo guys, ayan. Ulitin natin. Okay, so lakihan natin ito. Ito yung number 7. Ano na kasi ito, naggalaw kaya pero sa bigay na sketch ng ating ka-TH ay ganito lang yan. Yung iba dyan ay hindi yan original na marka dyan, parang nagawa na lang yan ng gaganyan yan. And then ito yung item, and then ito yung kalahating arrow lang na kaganyan. At yun siyang isang linya dyan. At ito yung naka-cross. Ayan, so ganyan lang yung visible original sign sa bato. Yung iba dyan ay yan ay natural na lang. Kasi doon sa padala ng ating ka-TH ay ito lang yung nakikita talaga. Okay, so punta na tayo dito sa aking drawing. Atin na itong i-decode isa-isa guys. Alright. So lagyan muna natin to guys ng kanyang cardinal points. Kung tawagin natin ay compass. Lagyan natin siya ng direction. Okay. So nakaharap daw ito sa east. Perfect. Kung nakaharap ito sa east, ay perfect talaga na nasa east ang treasure. Dito lang tayo maglagay ng ng direction east, west, of course north, and then south. Ngayon, itong unahin natin guys, itong direction. Kasi alam naman natin na yung number 7 na yan ay that refers to the 7 gods of prosperity in Japan, or the 7 lucky gods of wealth sa Japan. At ito ang meaning niyan ay entrance. And then in the entrance there is a item below. Yun ang dot. At meron siyang binigay na distance, ito. Yan ay number 10. Number 10 yan. At ito naman sa baba, kulayan natin ng pink. Yung sa baba naman na dash ay that is also distance. Ang dash ay nagumpisa yan sa maliit na distance to 10 meters. So kapareho na sila ng distance na ibinigay sa itaas, which is 10. Ngayon, ang alamin natin kung nasaan yung direksyon ng treasure. Saan siya papunta? Sa east or west? Okay, so lesson 101 tayo sa mga arrow. Yung arrow na ganyan at itong arrow na ganito. Pag nakaharap sa itaas yan guys, hindi yan papunta sa Pluto. Yan ay going to the, kung ganito, going to the left. Make that right. So papunta siya sa kanan. Ito. And then itong ganito na kalahati lang, that is going to the left. Ngayon alam nyo na guys na very tricky ang symbols na ginagawa ng mga Hapon, kasi kaiba kasi ang kultura nila sa atin. Kaya ang alam natin sa arrow, yan, ang alam natin sa arrow ay very western ang atin arrow. Kinuha natin ang ating arrow symbol galing sa Amerikano, sa mga English. Kaya ibang ating iba ang way ng ating pag-understand sa arrow, at iba din ang sa Japan. Kasi magkaiba tayo ng kultura. Ngayon, dahil sa alam natin na ang arrow na ito ay going to the left, papunta siya rito. At kung tingnan natin sa ating direksyon ay papunta siya ng southwest. So southwest ito guys ang kanyang direksyon, or it can be perfectly going to the west.
Which is, kung tingnan natin sa west, ay nandito yung chrysanthemum sa palagay ko. Those flowers, kasi sabi ng ating katiits ay kakaiba, walang kaparihas na bulaklak. Meaning to say, foreign or galing sa ibang lugar yan. And it can be chrysanthemum flowers kasi meron siyang kulay na pula at puti daw. Okay, at located yan sa west side ng bato na ito, which is perfectly yun ang tinuturo ng araw na ito. Itong araw na ito. Nagturo siya na ang treasure daw ay going to the left, west or southwest direction. Ngayon ang hindi natin alam ang distance. Ngunit dito guys ay binigay niya ang distance 10 at ganun din dito. So we're going to the west in 10 meters. So example, galing sa bato na yan ay magkakbang tayo ng 10. So kung ang 10 ay dito malapit sa bulaklak, kung ito ang ating 10 meters, ay tumpak at jackpot. Precisely, itong bulaklak na ito, yan ay marker for the treasure under sa mga bulaklak na yan, below, 2 meters below the flowers, dito sa baba nito. It can be a hidden spot for gold dito sa baba. Kung ito ay 10 meters galing sa bato na ito. Okay? At kung sabihin natin na wala sa mga bulaklak na yan, sabihin natin na going left, southwest at hindi west. So dito tayo sa papuntang baba dito. 10 pa rin. Test dig tayo ng 2 meters sa 10 meters distance. At kung wala tayong makita na anomalya sa lupa sa 2 meters, ay huwag tayo magpatuloy guys. At anong gagawin natin? Backpedal tayo. Backpedal tayo ng 5 meters. Kasi dito sa itong line na ito, this can be 5 or 10 meters. So, backpedal tayo sa 5. Ayan. At kung wala sa 10 at wala sa 5, ano naman kaya ang ating gawin guys? Kasi sa palagay ko nandyan talaga yan malapit sa flowers na chrysanthemum. Kasi ang chrysanthemum flowers, yan ay emperor's emblem. Yan mismo ang kanyang silyo ng emperor na sign. Yung ano kasi yung nagaganyan na bulaklak na makikita natin sa mga marka na nag-symbolize ng bomba. Ang bomba naman ay maliliit yung ganyang petals, ganyan lang. Pero kung yung petals ay mahaba na ganyan guys, na parang sunflower siya, yan ay chrysanthemum at yan ay emblem ng emperor, meaning to say merong malaking treasure dyan na nakabaon. Kasi that treasure belong to the emperor. Kasi meron siyang chrysanthemum flowers at meron pa siyang Shichifukujin symbols na number 7 na may katabing ito. Ngayon, ito naman ang ating tutukuyin guys kung ano ang kahulugan nito. Itong parang perfect siya na triangle. Kung i-triangle natin yan, triad yan eh. Nakaganyan yan. Ayan. So yan ang ating i-decode. Kuha muna tayo ng isang malinis na picture. Alright, so ito na yung malinis natin na picture guys. Ngayon ay atin naman tingnan kung ano bang kahulugan nitong triad na ito. Yung parang Y. Kung yan ay nagaganyan, yan ay symbolize tunnel. Yan ay tunnel na vertical. Kung letter Y yan. Pero nagaganyan yan eh. So iba ang kahulugan yan. It can be split treasure. It can be na dalawang treasure na nagaganyan. Or it can be tatlo. Ayan, kasi triad yan. Kung atin yan i-connect ang kanyang mga dulo, ay nag-symbolize siya ng triangle.
And then, pag triangle yan ay treasure. Yan ay definitely a meaning of treasure. Kung i-convert natin sa triangle, ang parang baliktad na Y na nagaganyan. So kung lagyan natin yan ng mga point sa dulo at ating i-connect, yan ay perfect triangle. At yan ay nag-symbolize ng treasure. Na kung triangle yan, meaning nandyan lang sa malapit sa kanya ang treasure. Okay, so dahil alam natin na guys kanina na nandito yung treasure sabihin natin sa 10 tayo nag-umpisa meters. Ito yung hinahanap natin na in 5 or 10 meters ay mayroon entrance. Ito yung entrance. At sa entrance mismo, sa baba ng entrance ay nandun yung item. Ito yun, yung dot. Okay, so ngayon alam na natin na papunta dito or papunta sa chrysanthemum flowers. Ito naman ang i-plot natin ngayon, itong nakaganyan. So ilagay natin yan dito na layout. Example, ito yung ating hukay. Kulayan natin ng blue. Sa palagay ko kasi tatlong nakabaon na deposito ang nandyan. So example, ito yung hukay, top view yan. Bilog ang ating hukay, i-layout natin ito. Ilagay natin yung layout dyan. Ayan, nakaganyan yan. Okay, so nandyan na. Ngayon, ano ba ang mga distansya na possible ng bawat isa nito? Example ito, ano bang distansya yan galing sa itong hukay? Ang possible na distansya niyan, pinakamalayo ay 5 meters. Going to 3 or 2. Gawin na natin 2 na para mas malapit siya dito sa main hole. Okay? So ganun din dito, that's 5 to 2 or 2 to 5 meters. Ganun din dito guys. So kung nasukat na natin yan na yan ay example, ito ay 5 and then back pedal ng 2 dito. So meaning to say, ganyan yan. Ito yung 5, ito yung 2. Okay, ganyan ang paghanap ng kung ito man ay separated treasure, itong tatlo dito na nakaganyan. Kasi ang gitna nito, ito yan ang gitna. At ang gitna na ito ay ito yun. Okay, kulayan natin ng green. Itong gitna guys, ito, kung palakihin natin yan sa actual site, kasi ito ay layout, ito ay parang mapa. Kung ilagay natin yan dito sa actual, yan ay malaki na yan. Kasi times 5 na yung mga ano dyan. 5 meters na, naging 5 meters tong parang 2 inches lang. So ito yan. Ito yan. And then itong mga dulo nito ay ito yun. So tatlong dulo, so tatlong hukay. Ikaapat itong nasa gitna, which is yan ang una na hukay na 10 meters. At ngayon kung wala dyan, kasi ang nakasaad lang dito sa ulo ng arrow ay treasure in the southwest or going to the left, papunta rito. Hindi natin alam kung anong angle, kung papunta ba siya sa chrysanthemum. Pero sa palagay ko, kung yan ay chrysanthemum flowers, dito na tayo pupunta guys. Diretsa sa chrysanthemum flowers. 5 to 10 meters. Okay? At kung wala talaga, wala sa itong dalawa, ay ito na ang sundin natin, itong angle dito. Itong angle ng arrow, atin yan palakihin. Ayan. So itong dulo, ito ang angle nyo guys. Ito ang idiretso nyo dito sa baba, which is 5 to 10 meters. Ayan, so meron tayong tatlong digging site. I make that digging spot. At i-plot din natin dito guys itong triangulo na parang baliktad na Y. Tinatawag ko na triad. So dito rin yung triad, which is may malaki tayong hukay and then meron tayong mga maliliit na hukay.
na multiple deposit. Kasi ano ba naman ito nakalagay dito, di ba? That is multiple deposit sign, separated treasures. Ganon din dito sa chrysanthemum. Kung dito tayo sa chrysanthemum ay hukay tayo ng malaki, and then i-plot natin itong triad, ganyan. And then hukay ulit tayo ng maliliit na hukay para sa giveaways na multiple deposit giveaways na 3. Pang-apat yung nasa gitna. So that is the 7 gods of fortune. Bakit sasabihin naman natin yan na treasure of the 7 gods of fortune kung isang giveaways lang yan? Marami yan. Multiple giveaways. Sa tingin ko ay ito ang nagtuturo sa kanya na sign na there is a multiple giveaways sa 7 treasure Shichi Fukujin, which is ito yung number 7. Okay guys, kuha nyo ba? So, lakihan natin ha. Ito yung pinakasimbolo ng treasure. Ayan. 7 Shichi Fukujin. Papunta siya ng rewind ulit ng kaliwa. It can be ito na angle ang sundin natin, or we're going to the middle of west and south. So naging southwest tayo dito. Or papunta tayo sa chrysanthemum flowers, which is exactly west. And then i-plot natin ang triad. Or kahit hindi na tayo mag-plot ng triad, kunin na lang natin ang circumference niyan. 5 meters, 5 meters, so 10 meters circumference. Hukayin, pero napakalaking hukay ang gagawin natin dyan. At dyan, makukuha nyo yung multiple giveaways deposit. Bakit ba naman naging 7 gods of fortune kung hindi yan swerte? Swerte yan kasi 7 gods of fortune ang symbol na yan. Shichi Fukujin. Maraming salamat guys, at sana nagustuhan nyo ang aking palabas ngayon. Ito ay kakaiba. Siguro sa channel ko lang makikita nyo na merong ganyan na sign na meaning. The Shichi Fukujin, the 7 gods of fortune in Japan. Si Surigao sana ay magpaalam na, sana ay nasa mabuting kalagayan tayo. Don't forget, don't stop, or don't make your dreams fade away. Don't stop chasing for the golden dreams. Ciao for now.